Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nandito pa rin po ako sa Rome, Italy. At ito na po yung aming ika-3 araw ng pananatili dito sa Roma. At ika-3 araw din ng aming pamamasyal. Kung kahapon, nagpunta tayo sa iba't ibang basilikas. Ngayon naman, nagpunta kami sa Basilica ni Santa Maria Goretti. Para sa mga ibang nakakasubaybay po ng aking mga misa, alam ko nakikita nyo po akong nagmimisa sa Santa Maria Goretti. Dito po sa ating kalapit na parokya sa may UN Avenue. No? Di ba po? Pag wala si Father Jason Laguerta, ang kanilang kura paroko, ako po ay naiimbitahan na magmisa sa kanilang parokya. At ito rin yung naging parokya ni Father Dave Concepcion bago siya nalipat sa Greenbelt Chapel. Ang gandang makita na yung dati kong pinagmimisahan sa Pilipinas, ngayon aming napuntahan mismo kung saan nakalagak ang mga labi ni Santa Maria Goretti. Si Santa Maria Goretti ay isang simple at mahirap na babae, isang dalaga. Maaga siyang naulila sa ama dahil namatay ito sa sakit na malaria. Si Santa Maria Goretti ang tumayo bilang isang ina sa kanyang mga kapatid habang ang kanyang ina ay naman naghahanap buhay para sa kanila. At dahil nga mahirap ang kanilang buhay, hindi naging hadlang yon para kay Santa Maria Goretti para gumawa ng hindi maganda o manlamang ng kapwa. Kaya naman, giliw na giliw sa kanya ang kanyang mga kapitbahay at dahil doon, naaambunan siya ng mga maliliit na grasya, maliliit na biyaya, at kung saan yun ay binabahagi niya sa kanyang mga kapatid. No? Di ba kapag gumagawa ka ng mabuti, may mga taong matutuwa sa iyo, may mga taong magbibigay ng biyaya sa iyo, at iyon yung mga natatanggap na maliliit na bagay ni Santa Maria Goretti, ang binabahagi niya sa kanyang mga kapatid. At gaya nga nasabi ko, yung kanyang nanay ang nagtatrabaho, no, sa isang bukid na pagmamay-ari ng isang mayaman na lalaki na si Giovanni, na merong anak na si Alessandro. Itong mag-amang ito ay may mga pagkakataon na nilalamangan nila ang pamilya nitong si Santa Maria Goretti. No? Nagpapakahirap yung ina, nagpapakahirap sila sa pagbubukid, pero kapraso lang ang ibibigay nila dun sa nanay ni Santa Maria Goretti. Pero bagamat ganon, kahit na dinadaya, kahit na parang nilalamangan, hindi man lang gumante, hindi man lang nag-isip ng masama itong mag-inang ito. Ngunit, isang araw, itong anak na si Alessandro, tinangkang gahasain itong si Santa Maria Goretti. Dahil si Santa Maria Goretti ay mulat sa katotohanan ng pagiging banal at pagiging puro at dalisay. Hindi niya pinahintulutan na mangyari ang gusto nito ni Alessandro. Kaya naman, siya'y pinagsasaksak sa puso, sa intestine, sabi 14 times. At sinikap na makaligtas itong si Santa Maria Goretti. Siya'y dinala sa isang ospital at inoperahan ng walang anesthesia. Imagine that, yung pain, yung sakit noon, at kasama nung sakit ng kalooban na may galit na mararamdaman dahil may gumawa sa iyo ng ganoong karumal-dumal. Ito si Santa Maria Goretti, nakuha pang patawarin yung si Alessandro bago siya binawian ng buhay. Pinatawad niya sapagkat para sa kanya, gusto niyang makasama itong si Alessandro sa langit. At alang-alang kay Jesus, pinatatawad niya itong si Alessandro sa kabila ng nagawa nitong
karumal-dumal kay Santa Maria Goretti. Kaya naman, si Santa Maria Goretti ay kinikilala nating isang dalagang martir, isang santa, martir na ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa kabanalan at sa pagmamahal kay Jesus. Yan ang aming binisita na simbahan kanina at nakita rin namin, nakita ko doon sa ilalim ng altar kung saan kami nagdiwang ng banal na misa, nandoon yung mga labi nito ni Santa Maria Goretti. At mapalad ako na makapunta doon, kaya naman ibinabahagi ko sa inyo ang karanasang iyon. Sa pamamagitan ng aking at least kwento at mga videos, ay mapakita ko sa inyo kung ano itsura ng aming napuntahan, ano itsura ng simbahan ni Santa Maria Goretti. Ngayon naman, ating pagnilayan ang ating pagbasa sa araw na ito. Our gospel is taken from Saint Matthew. When Jesus saw the crowds, he went up to the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Thus, they persecuted the prophets who were before you." The Gospel of the Lord. Kung kanina bago tayo nagsimula ng ating ebanghelyo, kinuwento ko ang buhay ni Santa Maria Goretti bilang isang dalagang martir. Ngayong araw na ito naman, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating unang Pilipinong santo na si San Lorenzo Ruiz. Isa ring martir. Ang ganda nung huling nasabi nito ni San Lorenzo Ruiz bago siya binawian ng buhay. And he was able to say, "If I have 1,000 lives, I will still give them all to God." 1,000 man ang aking buhay, paulit-ulit ko itong iaalay sa Diyos. Mga salitang tumutukoy sa isang martir. Mga salitang tumutukoy sa isang malalim na pag-ibig. Kaya naman, in our gospel today, if there is one word that could summarize the whole gospel for today, it is the word martyrdom. The word martyrdom came from two Greek words, martur and dom. Martur means, in English, witness. Sa Tagalog, saksi. And dom means a situation, a situation you are in. Isang sitwasyong ikaw ay nandoon. So yung sinasabing martyrdom ay isang sitwasyon ng isang saksi. And to put it in a religious context, it only means that you are a witness to your faith. Witness, isang sitwasyon ng isang saksi. Pero
Kung yun ang tunay na kahulugan ng martyrdom, pagiging saksi, isang sitwasyon ng isang saksi, bakit baliktad kung tignan natin kung ano ang martyrdom sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon, kapag sinabing martir, anong naiisip natin? Katangahan, foolishness. Ano sinasabi natin? Bulag. No? Parang bulag ka, kaya mo nagagawa yan. Hindi mo ba nakikita? No? Bakit ka nagpapakamartir? Di ba? Ganyan yung ating reaction sa mga martir, na para bang hindi nila nakikita o wala silang muwang sa nangyayari. Wala silang muwang sa panloloko sa kanila, hindi nila nakikita yung ginagawang pagpapahirap sa kanila, no? At patuloy silang nagmamahal, patuloy silang gumagawa ng mabuti. Di ba ganun? Ganun natin tignan ng isang martir. Parang isang bulag. Pero, kung ang origin ng salitang martyrdom ay pagiging saksi or witness, walang saksing bulag. Walang saksing nakapikit. Sapagkat hindi ka pwedeng maging saksi kung ikaw ay nakapikit. Ang saksi, mulat. Ang saksi, dilat. Ang saksi, aware sa nangyayari. So, ibig sabihin, ang martir, hindi mo pwedeng sabihin bulag. Kahit na ginagawa pa rin niya ang mabuti sa kabila ng kasamaan. Hindi mo pwedeng sabihin tanga na patuloy na umiibig kahit niloloko. Dahil ang saksi, hindi bulag, hindi nakapikit, kundi mulat. Mulat na kahit na siya'y niloloko, ginagawa niyang umibig. Kahit na siya'y sinasaktan, nakukuha niyang magbigay. Na kahit siya'y nahihirapan, nakukuha niyang mag-alay. Ang galing, no? Ang galing ng salitang martyrdom at ang galing din kung paano ito binago ng panahon natin ngayon. At ito, si San Lorenzo Ruiz, isa ring martir. Martir dahil namatay siya sa ngalan ng ating pananampalataya. Alam niyo na pagkamalan itong si San Lorenzo Ruiz na pumatay ng isang sundalo. No? Pero hindi naman niya ginawa. No? So yun yung sinasabi ng ating ebanghelyo. Blessed are those who persecuted. No? Pinagbibintangan ka, inaapi ka, pinagsasalitaan ka ng hindi maganda. Pero itong si San Lorenzo Ruiz, sa halip na magalit, sa halip na gumante o lumaban, pinagpatuloy niya ang kanyang buhay. Buhay ng isang pagiging katikista. Maganda sana. Pwede ka na lang sanang lumaban kapag pinagsasalitaan ka ng hindi maganda. Di ba tayo? Ang ating initial reaction, gumante, lumaban, sumagot, mga tuwiran. Pero itong si San Lorenzo Ruiz, nanahimik. Pagkus pinagpatuloy ang pagiging katikista at sumama sa mga Dominikanong pare na nangaral, nagpalaganap ng Kristyanismo sa Japan. Ngunit ang hindi nila alam, pinagbabawal ang pangangaral at pangangalap ng salita ng Diyos. Kaya, sila'y hinuli at pinatay. Kaya nga, nasabi ni San Lorenzo Ruiz, 1,000 mang buhay ang aking paulit-ulit na ialay sa iyo, Panginoon. If I have 1,000 lives, I will still give them all to God. Ganyan ang isang martir. Kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, kahit nagdurusa, pinagsasalitaan ng hindi maganda, mulat, dilat, na gawin kung ano ang dapat, mabuti, tama, at kaibig-ibig. Si San Lorenzo Ruiz at si Santa Maria Goretti, mulat sila kung ano ang dapat na ginagawa ng isang tao. Mulat sila kung ano ang dapat na ikinikilos ng isang tunay na Kristiyano. Mulat sila sa kung paano dapat tumutugon bilang isang Kristiyano
sa kabila ng hirap, pasakit, pang-aapi na kanilang naranasan. Mahirap maging martir. Kaya nga, isa itong panawagan, isa itong imbitasyon sa atin, at hindi naman natin kailangan mamatay para matawag tayong martir. Pwede tayong maging martir sa maliliit at munti nating pamamaraan. Yung may marinig kang chismis tungkol sa'yo, sa ngalan ng kapayapaan, huwag ka na sumagot. O kaya, yung kahit ikaw ay nahihirapan at nasasaktan, may pinagdadaan ng problema, pag binati ka, umiti ka man lang. O kaya, tumulong ka pa din. Kahit ikaw ay mayroong sariling pinagdadaanan. That's small martyrdom. O kaya, kahit ikaw ay nasasaktan, patuloy ka pa rin umunawa. That's small martyrdom. At ganyan ang tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Mapalad ang mga taong may mababang loob. Mapalad ang mga taong gumagawa ng pagkakasundo ng kapwa. Mapalad ang mga inuusig. Dahil sabi ni Jesus sa huli, meron silang tatamuhing gantimpala sa langit. Santa Maria Goretti at si San Lorenzo Ruiz, naging mapalad. May tinamong gantimpala mula sa langit dahil sila ay naging martir. At ngayon, pinagdiriwang natin sila bilang mga santo. Santa Maria Goretti at San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami.